Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Muli po niya tayong pinagpala ng panibagong pag-asa, kalakasan at kagalakan. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong devotion ngayon ay dito po pinangungunahan po ng DFC San Antonio, Daughter Church po ng Door of Faith, Kabatang, sa pangunguna po ng Pastor Greg Motel, under District 6, sa pangunguna naman po ng Pastora Cheryl Manansala. Amen. Tunay nga po na isang napakabuting bagay ang magpuri, sumamba sa Panginoon anumang oras. Hallelujah. Sige po, sa ating pong panimula, anyayahan po natin ang banal na Espiritu. Anyayahan po natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa umagang ito, ikaw lang yung kailangan naming makatagpo, Panginoon. Ikaw lang, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, dalangin namin. Kumilos po kayo sa bawat isa na nakikiisa po, nakikibahagi sa devotion na ito. Dalangin namin, Panginoon, kahit ito ay online lamang, maranasan namin yung presensya mo kahit kami magkakahiwalay, Panginoon. Alam namin na kayang-kaya mong ibuhos yung kapangyarihan mo sa oras na ito. Hallelujah. Hinihiling namin, Panginoon, yung kahabagan niyo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Sa paglapit namin ngayong umaga, Panginoon, hinihiling namin yung paglilinis niyo, O Diyos. Nagpapakumbaba kami ngayon, Panginoon. Hallelujah. Dapat nga po kayong papurihan, O Diyos. Hallelujah. Bagong pagtuturo, bagong pagtutuwid, Panginoon, ang hangad namin sa umagang ito. Ano man yung kagalakan ng bawat isa, O Diyos, kayo po yung nakakaalam. Kayo nga po, Panginoon, yung nakakakilala sa amin. Hallelujah. Kaya, O Diyos, dalangin namin. Hindi masayang ang oras na ito. Maituon namin ang aming atensyon sa inyo. Maibigay namin, Panginoon, yung karapat-dapat na pagsamba sa inyo. At yun ay ang maisapamuhay, O Diyos, lahat ng nais yung paraan ng pamumuhay namin, Panginoon, mula sa mensahe niyo sa umagang ito, O Diyos. Kayo po yung magbigay ng pangunawa, Panginoon, kaliwanagan, O Diyos. Hallelujah. Patuloy po namin kayong pinapupurihan, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan niyo, O Diyos, kami ay sumasamo. Kailangan namin ang presensya niyo, ang banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, tayo ay umawit sa Panginoon. Paggising sa umaga, paggising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo.
dakila ka, Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw namin magkulang, Panginoon. Hallelujah. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Awitin natin sa Panginoon. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Sa inyo nanggagaling, Panginoon. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Sa'yo lang, O Diyos. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sige po, papurihan natin ang Panginoon. Kailangan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan namin kayo, O Diyos. Kailangan namin kayo, Panginoon, yung kapangyarihan niyo. Tulungan niyo nga po kami, O Diyos, na palaging manabik sa inyong presensya. Palaging manabik, Panginoon, sa kapangyarihan niyo. Nang sa ganon, Panginoon, magawa naming mamuhay ng may kabanalan. Hallelujah. Sa inyo nga lang po, Panginoon, nararapat ibigay ang pinakamataas na parangal at pagsamba. Hallelujah. Sa pangalan niya, Panginoong Jesus, sa inyo po namin binibigay ang pinakamataas na kapurihan, pagsamba, luwalhati at pasasalamat. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa Panginoon. At tulad po sa ating sinabi sa ating inawit, mahalaga na lagi tayong nananabik at ninanasa ng ating puso na palaging manahan sa ating kalooban at palagi tayong samahan ng Panginoon upang makapumuhay po tayo ng may kabanalan bawat umaga at bawat araw. At patuloy naman po tayong nananampalataya na hindi po tayo binibigo ng Panginoon hanggat tayo ay natututong lumapit sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Patuloy po tayong manabik sa presensya ng Diyos. Tayo naman po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na dadalhin po ng inyong lingkod, Pastora Rochelle Gesmundo. Purihin po ang Panginoon. Papuri po sa ating Diyos. Magandang umaga po. Blessed morning po sa lahat ng anak ng Diyos. At tunay nga po na ang Diyos natin ay napakaputi. So, kamusta na po ang lahat? At salamat po sa ating Diyos. At kanina ay talagang ginising po tayo. Isa na pong pagpapala yon na binigyan tayo ng bagong umaga, bagong lakas na nagmumula sa ating Diyos. At kanina sa ating personal devotion, ngayon po kasi sama-sama tayo, corporate tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos. At purihin ng Diyos dahil mayroon tayong pagkakataon nito. Magkakalayo man tayo pero isa po
ang ating Diyos na makapangyarihan, na pinanampalatayaan. Amen. At kanina, during nga po ng ating personal pagkagising natin, nagkaroon tayo ng personal devotion at personal prayer. Alam kong iba't iba ang nilalaman ng ating mga panalangin. So, iba-iba yung mga samot kahilingan natin. At napakabuti ng ating Diyos Ama dahil pinagkalooban tayo ng isang tagatulong o helper na tuwing tayo ay nagdi-devotion, tuwing tayo ay nananalangin, ay pinagkalooban tayo ng tagatulong. At thank you, Lord Jesus, dahil kayo po ang humiling na ipagkaloob ito sa atin mula sa ating Diyos Ama. At alam ko po mga kapatid, alam nyo na kung sino ang tinutukoy ko. Walang iba po kundi ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit. At nakakatiyak po ako sa bawat prayers natin, kanina man o sa araw-araw, ay ina-acknowledge natin yung kapangyarihan, yung kabanalan, yung presensya ng ating Panginoon, ng ating banal na Espiritu, na siyang ating tagatulong na nasa atin magpakailanman. Amen po. Kaya nga po sa prayer natin bilang siya na ating tagatulong, sorry po. Kaya sa prayer natin, diba, kung ano man yung panalangin natin, dahil siya nga po yung helper natin o tagatulong, mayroong banal na Espiritu, tulungan niyo kami. Holy Spirit, help us. Kung ano man yung karugtong nyon, ito man ay patungkol sa gabay, ito man ay patungkol sa kagalingan, o anumang spiritual na bagay. Lagi nating nababanggit yon, help us. Dahil ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit, ay ang ating parakleto, ang ating helper, na ayon sa kanyang salita sa John 14:16. Amen po. At ngayong umaga, meron po ako isang katanungan. Hindi lamang para po sa inyo, ito rin po ay para sa atin, sa akin, sa bawat isa sa atin. At doon po iikot yung mensahe na ibinigay ng ating Panginoon para po sa pag-aaral natin ngayon. Ang tanong po ay, kailan po yung last time na ang laman ng panalangin natin bilang ang banal na Espiritu ay ating helper? Nabanggit po natin kailan po yung Holy Spirit, help us see Christ. Banal na Espiritu, banal na Espiritu, tulungan niyo po ako na makita ang Panginoong Jesus. Help us see Christ. Ano bang ibig sabihin yun? Ano bang tinutukoy kapag sinabi natin o laman ng ating panalangin na help us see Christ? Ano bang nais tukuyin upang maranasan o ano yung mapapaniwalaan natin dito? Ito ba ay literal na pangkahulugan na kasi help us see Christ? Na makita natin ang Panginoong Yesus na habang tayo ay nabubuhay? Yun po kaya yun? Ano ang sabi sa 1 John chapter 2 verse 6? Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Heso Kristo. We are praying to Holy Spirit. Holy Spirit, help us see Christ. Ang ating banal na Espiritu, ang banal na Espiritu na nasa sa atin, hindi lamang po helper, pero po siya ay isang great revealer. I-reveal ng banal na Espiritu kung sino ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Kaya nga makikita natin, we can see Christ. He is our helper, yes. He is also our great revealer ng mga mabubuting bagay na patungkol sa ating Panginoon, sa Diyos Ama, Panginoong Jesus, at siya rin po ang voice of truth. Pag sinabing tinig ng katotohanan, dadalhin tayo ng banal na Espiritu sa katotohanan kung paano natin lubusan makita at maging kagaya ng Panginoong Hesukristo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 8, verse 29.
At aking pong babasahin sa Ang Salita ng Diyos version. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, at sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ano ang purpose ng Panginoon, ang Diyos Ama? Ano ang purpose nito? Base sa binasa natin. Tayo po ay itinalaga, tayo po ay pinili. Sa English, tayo ay predestined na maging tulad ni Hesus Kristo. Oh, Holy Spirit, help us see Christ. Yun ang purpose ng ating Diyos Ama. Ibinigay sa atin ng kanyang buktong na anak. Itinalaga, pinili tayo, mga kapatid. Napakagandang, napakainam na talagang bulay-bulayin yon upang maging katulad tayo ng Panginoong Hesukristo. Basa po ulit tayo sa 2 Corinthians chapter 3 verse 8. Ano po ang sinasabi doon? At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon, na siyang banal na Espiritu ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya, maging katulad ni Jesus. Gusto natin na maging katulad ni Kristo, hindi sa ating lakas, hindi sa ating galing, hindi sa ating kapangyarihan. Only the Holy Spirit can change us from glory to glory. At yung transformation natin from yung tayo na lumang pagkatao natin, itatransform tayo ng banal na Espiritu sa image, sa imahe ng Panginoong Hesukristo. Kaya napakaganda, napakainam na ang panalangin natin kapag tayo ay humihiling, ay huwag nating kalimutan, hilingin, Holy Spirit, help us see Christ. Sa 1 John chapter 3 verse 2, babasahin ko rin po, ang ipinahayag sa atin, ito po, napakaganda po nito sa 1 John chapter 3:2, kasi yung pinahayag sa atin dito ay isang maluwalhating katotohanan, isang glorious truth. Ano pong sinasabi dito? Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Amen po. Ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad. Ito na naman yung word po. Tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Sino na po bang nananabik na tulad ng binasa natin sa time na makikita natin kung sino talaga ang ating pinaglilingkuran ngayon ng Panginoong Hesus. So mga kapatid, sa mga oras na to, hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan ng bawat isa, pero kita lahat ng ating Panginoon at alam ng banal na Espiritu lahat ng bagay. Kaya panghawakan natin yung pag-asang tulad ng binasa natin na ito sa kanyang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus ay makakasama natin siya. Amen po? Pero take note po, tulad sa binasa natin, hindi lamang po makakasama. Kasi malinaw na sinabi doon sa 1 John chapter 3 and 2, makakasama natin siya na katulad niya magpakailanman doon sa langit ng bayan. Hindi lamang po, mga kapatid natin, makikita ang Panginoong Hesus, pero makikita natin siya na katulad ng Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. Pero habang nasa mundo pa tayo, ay paano ba, alam niyo po, paano natin mamuhay ng tulad ni Hesukristo? Yes, excited na tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Pero habang tayo ay narito pa sa mundong ito, dapat talagang nakafocus din tayo. Alamin natin, gabayan tayo ng banal na Espiritu na mamuhay ng tulad ni Hesukristo.
So, unahin na natin. May ilang puntos po tayo dito. Pero una ay paano ba tayo mamuhay na katulad ni Jesucristo, yung buhay natin bilang mananampalataya. Lahat po tayo ay mananampalataya. Amen po. So Holy Spirit, help us see Christ sa aming takbuhin bilang buhay, yung buhay namin bilang mananampalataya. Basahin natin Philippians o sa Filipos chapter 2 verse 5 and 8. Wala po tayong ibang reference na babasahin upang maging guidelines natin kung paano mamuhay na katulad ni Jesucristo, kundi ang kanyang salita lamang, ang banal na kasulatan. Sabi dito sa Filipos chapter 2 verses 5 to 8, alam na po natin ito at magandang paalala sa atin araw-araw. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Ano ba ang pananaw natin ngayon? Sa takbuhin natin bilang mananampalataya. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng anyong alipin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. Yung buhay natin bilang mananampalataya, napakagandang ang maging huwaran natin ay ang ating Panginoon. Laging nagpapakumbaba sa kanyang paanan, laging nagtitiwala, umaasa, hindi sa tao, kundi sa Kanya, at sumusunod. Trust and obey. At naroon din ang pagpapakumbaba. So, hindi na po natin i-check isa-isa. Magpasiyasat tayo sa ating Panginoong Jesus, sa tulong ng banal na Espiritu. O Lord, o banal na Espiritu, pagkasiyasatin niyo nga po kami kung paano kami mamuhay bilang isang mananampalataya. Nakikita po ba sa amin, kami ba ay kahawig ng Panginoong Jesucristo? Pangalawa po, Holy Spirit, help us see Christ in our service. Kung kanina, buhay bilang mananampalataya, ngayon, buhay paglilingkod, yung ating service para po sa Panginoon. Sabi po sa John chapter 13, verse 15, ito yung washing of the feet of His disciples. Hinugasan po mismo ng ating Panginoong Jesus ang mga paa ng kanyang mga disipulo. At sabi doon po sa verse 15 ng John 13, ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat niyong tularan, kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Ano po ang kahulugan? Ano po ba yung ginawa ng Panginoong Jesus na dapat nating tularan doon? Mga kapatid, gusto ng Panginoong Jesus, nagpakababa po siya, naging alipin. We are servants. Alam niyo po isang patotoo, minsan po humayo kami. After po ng hayo ay mayroon kami pinuntahan na isang Bible study. Doon sa paghayo namin, dahil maulan, ang putik po. So, maputik, literal, ang aming mga sapatos, ang aking sapatos. At mayroon ako nakitang parang kahoy at inaalis, pilit ko inaalis. Biglang kailangan ko pong pumunta sa CR at iniwan ko yung aking sapatos sa labas ng CR. At paglabas ko po ay nakita ko na nililinis ng isang miyembro ng pamilya na bina-Bible study namin, yung nanay po doon. Nililinis niya yung putikan kong sapatos. Alam niyo po, naramdaman ko parang hindi ko deserve yun. Parang nahihiya po ako kasi nandoon po. Yes, pabor po yun. Galing po sa Diyos
at galing sa sa tao kasi nagbibigay din po sila ng serbisyo. Pero mas naisin natin na tayo ay makapaglingkod more than na tayo ay paglingkuran. Dahil yun ang pinakitang halimbawa sa atin ng Panginoong Jesus. Kaya maging parang checklist natin yun bilang tayo na mga pastor, mga lingkod ng Diyos o mga anak ng Diyos. Nandoon ba tayo sa estado na nag-e-enjoy tayo na tayo ang pinaglilingkuran? O naroon tayo na bilang katulad, huwaran ng Panginoong Jesus, tayo ay isang servant na i-enjoy natin, ini-embrace natin yung paglilingkod. Hindi lamang sa tao, kundi higit lalo sa ating Panginoong Jesus. Pangatlo po, Holy Spirit o Banal na Espiritu, tulungan niyo kami makita ang Panginoong Jesus. Help us see Christ in our pagtitiis, sa aming pagtitiis. Makita nawa namin ang Panginoong Jesus habang kami ay nagtitiis dito sa buong mundo. Nagtiis po ba ang ating Panginoong Jesus? Amen. Talagang yung mga naranasan niya ay talagang buhay-hari po ba? May pagtitiis po ba o buhay-hari? Basahin po natin sa 1 Peter chapter 2:21. At napakalinaw na sinasabi po dito na may pagdurusa, may pagtitiis ang ating Panginoong Hesukristo. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, 1 Peter po chapter 2 verse 21. Babasahin ko po. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Mga kapatid, talaga Lord, pag minsan, talagang tatanungin natin, ang dami po dapat na halimbawa na dapat nating tularan, Lord, bakit sa pagdurusa pa? Ano po bang sinasabi pa nito? Ituloy po natin ang pagbasa. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Talon po tayo sa verse 23. Ininsulto siya, pero hindi siya gumanti ng insulto. Pinahirapan siya, pero hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarungan. Napakagandang halimbawa po na every time na may persecution, every time na may pagdurusa, every time na may hinaharap po tayong pagsubok, galing man ito, siyempre sa kaaway. At ginagamit lamang po yung ibang tao upang maranasan ang mga pagdurusang ito. Pero napakaganda po na maging huwaran kung paano magtiis hanggang wakas dito sa mundong ito. At maranasan natin yung kaligtasan, buhay na walang hanggan. Salamat po sa Panginoon. At yung panghuli po, Holy Spirit, help us see Christ in our mission. Mga kapatid, ano po ba ang mission na ibinibigay sa inyo ng Panginoon? May mga personal tayo na revelation sa tulong ng banal na Espiritu kung ano yung tungkulin, ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. At sabi sa John chapter 17 verse 18, sabi po ng Panginoong Jesus, Ama, isinugo niyo ako dito sa mundo, kaya isinusugo ko rin sila sa mundo upang, ano po ang nakasulat dyan? Upang yumaman po ba? Upang maging sikat? Yun po ba yung mission na ibinigay dyan sa John 17:18? Upang magkaroon ng magandang posisyon, magandang trabaho, magkaroon ng pamilya? Malinaw po na sinabi dito, isinugo mo ako rito sa mundo, kaya isinusugo ko rin sila sa mundo upang mangaral. Ipangaral, walang iba, kundi ang magandang balita patungkol sa kaligtasan, patungkol sa Panginoong Jesus. At habang tinutupad natin
Ang Great Commission o yung pagbabahagi ng mabuting balita ay ang maging pattern po natin. Hindi po yung strategies natin, hindi po yung kung ano man yung ginagamit nating reference, step 1, step 2, hindi po. Ano po ang maging pattern natin? Maging kagaya ng Panginoong Hesus sa tulong ng banal na Espiritu. Kung paano umasa ang Panginoong Hesus habang siya ay nagkatawang tao, nanangan siya sa Holy Spirit at sa gabay po ng lagi siyang nagko-communicate, nananalangin sa Diyos Ama. Kaya maging tulad tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo na habang ibinabahagi natin ay talagang makita ng mga tao na pinupuntahan natin na si Hesus Kristo po talaga ang nakikita, na siya yung pinapangaral natin. So, ang tanong po para sa ating lahat, alam niyo po kung ang lahat ng Kristiyano ay talagang Christian, ulitin ko po, if lahat ng Christians were Christians, ay totoong Kristiyano, tulad ng ano po kayang meaning no ng Kristiyano? Christ-like. Katulad ni Hesus Kristo. Kung ang lahat ng Kristiyano ay talagang Kristiyano, Christ-like, ano kaya ang magiging impact nito sa loob ng ating tahanan? Ano kaya magiging impact nito sa loob ng iglesia, sa komunidad natin, sa bansa natin at sa buong mundo? Kung talagang ang lahat ng Kristiyano ay katulad ng Panginoong Hesus. So bilang pangwakas, lagi nating lakaran at unawain na habang tayo ay nagpe-pray, while we are praying sa banal na Espiritu, na makita natin ang Panginoong Hesus, ma-reveal sa atin upang maging katulad tayo ng Panginoong Hesus, ay yung purpose ng Diyos Ama. Ano nga po yun? Ang purpose ng ating Diyos Ama ay gawin tayo na katulad ng Panginoong Hesus Kristo. At yung only way upang maging katulad tayo ng Panginoong Hesus Kristo ay ma-fill tayo ng banal na Espiritu. Mapuno tayo ng banal na Espiritu. At sa umagang ito, tayo po ay mananalangin at talagang nasain natin na, oh, Holy Spirit, help us seek Christ. Na habang tayo dito, naglilingkod man tayo man ay ano man ang kalagayan, sitwasyon natin, mamuhay tayo na tulad ng Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama sa langit, maraming salamat po sa ipinagkaloob niyo sa amin, na nasa sa amin magpakailanman ang banal na Espiritu. Tunay nga na malakaran namin ang lahat ng katotohanan na itinuturo ng banal na Espiritu. At kabilang na to, samo nga namin, dalangin nga po namin, na isa ito na makilala ng lubusan ang Panginoong Hesus. Help us see Christ at tunay na mamuhay na tulad ng Panginoong Hesus Kristo. Tulungan niyo po kami na ma-rebuke kami sa mga oras na mga times, Lord, na nananangan kami sa aming sariling lakas, sariling galing, upang makalakad sa buhay bilang mananampalataya, sa buhay paglilingkod, sa buhay na maiatas po yung malakaran namin yung misyon ninyo, God Lord. Patawarin niyo po kami at bigyan niyo po kami ng bagong puso, laging bagong puso na nananangan lamang sa banal na Espiritu. Maraming salamat po sa itinuro niyo sa umagang ito, sa mensahe ninyo, at tunay na wala kaming ibang nais kundi makapagtiis hanggang wakas, hanggang sa muli niyong pagbabalik
at makita namin kayo ng mukhaan na katulad ninyo magpakailanman dyan sa bayan ng langit. Banal na Espiritu, kayo po ang kumilos at gumawa sa lahat ng mga nakikinig at makikinig pa. Tunay nga po na ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat ay tanging lamang sa inyong anak, ang Panginoong Yesus. Lahat po magsabi, Amen at Amen. God bless po.